payaso. Welcome to Buzz TV. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nakakatulong ang paggamit ng tamang anyo at paraan ng wika upang may kaya tag isang tao na iboto ang isang politiko, tangkilikin ng isang produkto at paano makiisa sa gawaing pampaaralan. Wala nang patumpik-tumpik pa. Tara na! Pamanhin mga Ginoo, maaari ko ba kayong mag-istorbo? Kilala niyo ba ako? Hindi. Siyempre ako si Dennis Oliver Pivas Jr. Tatakbo bilang isang partido sa SSLG. Ako bilang isang kandidatong tatakbo sa SSLG. Excuse me po. Nabalitaan ko na kayo po ay tumatakbo bilang isang SSLG officer. Meron po ako katanungan. Bilang isang estudyante tatakbo bilang isang SSLG officer, paano nakakatulong ang paggamit ng tamang anyo at paraan ng paggamit ng wika upang maikayat ang mga tao na iboto ang isang kandidatong katulad? Maraming salamat sa inyong tanong. Bilang isang kandidatong tumatakbo sa ating paaralan sa SSLG, mahalaga talaga ang gumamit ng tamang anyo tulad ko na tatakbo. Sapagkat kung maayos ang gamit mong anyo sa iyong plataforma gaya ng gramatika at bokabularyo, ay mas madaling maniniwala ang mga estudyante o tao sa iyong mga sinasabi sa kanila. Kapag maayos ang iyong plataforma, ito ay ginamitan ng tamang anyo, mas magiging malinaw sa kanila ang iyong hatid o mensahe kung anong nais mong gawin dito sa ating paaralan, kung anong ikakabuti dito para sa atin. Maraming salamat, Dennis. Para sa ating karagdagang impormasyon, narito ang dalawang estudyante na ating tatanong. Bilang isang estudyante Pilipino, ano ang kasihan mo sa pagboto ng isang politiko katulad ng SSLG? Ang pinabase mo sa pagboto ng kandidato ay meron siyang responsibilidad sa kanyang trabaho at meron siyang dedikasyon sa plataforma na kanyang ginadala. Maraming salamat sa inyong mga sagot at iyon lamang mga ka-netizens. Babush! Magandang hapon po, ma'am. Pwede pa ba magbenta ng aking produkto dito? Thank you po. Tama yun yung boto. Mura mag-collaborate. Nahulog po! Palamay po! Nagbabalik tayo sa panibagong araw at panibagong katanungan. Ang ating katanungan ay tungkol sa tamang anyo ng paggamit ng wika at paraan upang mahikayat ang isang estudyante na bumili ng isang produkto. Ngayon, nandito si Kuya Ralph upang sagutin ang ating katanungan. Bilang isang estudyante na nagbebenta ng paano nakakatulong ang paggamit ng tamang anyo at paraan ng paggamit ng wika upang mahikayat ang isang estudyante na tangkilikin ng iyong produkto. Maraming salamat sa tanong. Bilang isang estudyante na nagbibenta ng puto, kailangan talagang gamitin ang tamang anyo ng wika upang mas lalong maintindihan nila kung paano ito ginawa at kung ano ang mga sangkap nito at upang mas mahikayat silang bumili sa ating produkto. Oh my God, what is that? Maraming salamat sa iyong sagot. Ngayong araw ay meron naman tayong natutunan at hanggang sa muli nating pagkikita. Babush! Ang
panguling araw natin, nandito si Pearl upang sagutin ang ating katanungan. Bilang isang estudyante na nakikilahok sa Brigada Eskwela, paano nakakatulong ang paggamit ng tamang anyo at paraan ng paggamit ng wika upang isa sa gawaing pampaaralan? Maraming salamat sa iyong naging katanungan. Bilang estudyante na karaniwang nakikilahok sa Brigada Eskwela at mga iba pang aktibidad ng paaralan, lubos na nakakatulong ang paggamit ng tamang paraan at anyo ng wika upang makapanghikayat ng hindi lamang mga estudyante, pati na rin ng mga magulang. At ito ay para maipakita ang kahalagahan ng paggawa ng gawaing pampaaralan. Yun lang. Maraming salamat sa iyong sagot. Dito lamang nagtatapos ang ating 3 araw na pag-vlog. Sana meron kayong natutunan dito sa Buzz TV. Babush! Ang paggamit ng tamang anyo at paraan ng paggamit ng wika ay nakakatulong sa pagpapahayag ng mga ideya ng maayos at epektibo. Kapag tama ang gamit ng wika, mas madaling maunawaan ng mga tao ang mensahe mo, kaya't mas malaki ang posibilidad na mahikayat sila. Ang malinaw at maayos na komunikasyon ay nagbubunga ng masusing pag-unawa at mas mataas na antas ng pakikipag. pagtalastasan. At maraming salamat.